Sana magagumpay na ito, 10 taon na. Daan-daan ng GA ang ginawa. Kung magpapatuloy pa, masisira na ang matris at sa huli, siya mismo ay magiging bawg. Sa akin, kung ang mapapangasawa ko ay bawg, hindi ko talaga gagawin ito. Injection, hormone shots, daan-daan ng injection ang tinurok sa kanya. Kahit magbuntis, mahirap pa ring ipagpatuloy. Pagkapanganak, marami pang problema. Nakakatakot isipin, talaga. Di mo alam, yung asawa niya, 10 taon, hindi man lang dumalaw, pinabayaan siyang magdusa mag-isa. Ang sama-sama talaga. Sa totoo lang, asawa ko ang direktor ng ospital na ito. Pero ayaw niyang malaman ng mga katrabaho na siya ay baog. Kaya, hindi nila alam na ako ang misis ng direktor. Totoo, nagbuntis ako. Talaga? Totoo bang nagbuntis ka? Gumamit kami ng pinakabagong teknolohiya. Naibalik namin ang isang sperm ng asawa mo. Sa hinaharap, dapat mong mahalin ng husto ang batang ito. Nga pala, sabi mo dati, pangatlong henerasyon na ang asawa mo. Kung mawala ang pagkakataong ito, wala nang susunod sa kanila. Totoo bang nagbuntis ako? Walang pagkakamali, di ba? At lalaki pa. Ang saya. Magiging nanay na ako. Malapit na kami ni Xuan-Xuan. Taijiu. Oy, Xuan-Xuan. Nagluluto si Taixiu para sa inyong mag-ina. Paborito ni Xuan-Xuan ang chicken wings sa cola. Tingnan mo, malaking kaldero ang niluto ni Taixiu. Para sa inyong pagdating. Sana ikaw na lang ang tunay na ama ni Xuan-Xuan. Sige, alis na ako. Kita tayo mamaya, Taijiu. Sige, kita mamaya. Sana na. Magkaroon ako ng anak na tulad ni Xuan-Xuan. Nanay, itong katawan ko. Hindi na kaya. Hindi na magtatagal. Nanay, huwag kang magsabi ng ganyan. Gagaling ka rin. Masaya na ako na umabot ako sa edad na ito. Kontento na ako. Pero may isang bagay lang na hindi ko kayang bitawan. Ang pamilya Tsiu. Pangatlong henerasyon, isang lalaki ang tagapagmana. Nanay, huwag kang mag-alala. Napaka-advance na ng medisina ngayon. Walang problema yan, huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari. Sisiguraduhin kong si Jiang Yan ay magdadalang tao ng iyong anak. Hindi pwedeng mawala ng kagapagmana ang pamilya Tsu. Hindi pwedeng. Nanay, huwag kang mag-alala, Doktor. Doktor. Nanay. So may sarili na tayong baby. Siguradong magiging mabuting tatay ka. Xuan-Xuan, dahan-dahan, hindi makahabol si Mama. Psych. Huwag kang mahulog. Xuan-Xuan, masaya ka bang makikita mo si Tatay Tsu pag-uwi natin? Masaya. E di araw-araw nating hanapin si Tatay Tsu para maglaro, okay? Okay. Sige, maglaro ka na. Okay. Tsosyo, sa pag-uwi kong ito, ukunin kita. Kay Jiang Yan. Sa akin ka lang dapat. Ayoko. Ang sakit. Xuan-Xuan. Ang sakit, Tatay Tsu. Tatay Tsu. Tatay Tsu, bilisan mo. Mahal. Okay ka lang? Saan ka nahulog? Tingnan ko. Tatay. Bakit kanya tinatawag na tatay? Bakit ikaw?
Ang sumalo sa kanya at hindi sa akin. Ako ang asawa mo. Alam mo ba, nabuntis na ako. Tama na, Jian Yan. Matanda ka na, bakit ka nakikipagtalo sa bata? Tumayo ka na lang mag-isa. Wala nang tatay si Xuan Xuan. Tinatawag lang niya ako ng ganun, kailangan mo bang pag-usapan yon? Para saktan siya. Et Jiang Yan. Alam kong ako, si Kuya Tsusho. Magkasama tayong lumaki, magkababata. Palagi mo akong inaasar. Pero bakit mo sinadya? Nabanggain ang scooter ni Xuan Xuan. Sinadya ko. Nabangga rin ako, biktima rin ako. Huwag kang magdrama. Bata pa yan, paano niya sinasadya yan? Bata. Ano naman kung bata? Hindi ba pwedeng demonyo ang bata? Ano ang sinabi mo? Sabi ko, demonyo siya. Sinaktan mo ako. Grabe ka na. Aray. Dalhin kita sa ospital, Tatay Xu. Kusyo, masakit ang tiyan ko. Gusto ko sa ospital. Anong nangyari sa'yo? Et Jiang Yan. Naiintindihan ko kung nagsiselos ka sa akin. Pero di ba nagsiselos ka rin? Sa bata. Nasugatan lang si Xuan Xuan. Sasabihin mo masakit ang tiyan mo. Di ba sasabihin mo rin? Buntis ka. Hindi kusyo talagang. Kusyo. Kusyo talagang buntis ako. Ibayan mo. Masakit. Sasyo. Masakit ang tiyan ko, gusto ko sa ospital. Kuya Tsusho, ano nung nangyari? Bakit di ka magmaneho? Nag-aalala ako kay Jian Yan. Kailangan kong bumalik at tingnan siya. Sasabihin ko rin sana. Kahit sinadya niyang mabangga si Xuan Xuan. Asawa mo pa rin siya. Di mo pwedeng pabayaan. Anong nangyari sa'yo? Buntis ako. Pero masakit ang tiyan ko, tulungan mo ako. Dadalin ka namin sa ospital. Jian Yan. Nandaya ka na naman. Yarjao, may isang pasyente, test tube baby. 10 taon bago nabuntis, ngayon kritikal ang kalagayan. Walang ibang doktor ang makapasok. Kayo lang ang maasahang eksperto. Tara, tingnan natin. Sandali lang. Ikaw nga talaga. Di ba sinabi kong protektahan mo ang sarili mo? Nasaan ang asawa mo? Tawagin mo na ang pamilya mo. Di na makakapunta ang asawa ko. Doktor, pakiusap, iligtas niyo ang anak ko. Huwag ka muna magsalita. Magpa-check up ka muna. Bilisan mo. Tito Tsu, masakit po. Masakit po. Tingnan ko. Aray. Xuan Xuan, mabay ka ha. Si Tito Chu ang direktor dito. Siguradong hanap siya ng pinakamagaling na doktor para sa'yo. Xuan Xuan. Tingnan ko kung sino ang available na doktor. Papuntahin ko siya para tingnan ka. Ayoko. Yung pinakamagaling lang ang gusto ko. Xuan Xuan, galos lang yan. Hindi kailangan ng pinakamagaling na doktor. Ayoko. Gusto ko talaga. Kuya Kusho, mahina ang katawan ni Xuan Xuan mula pa noong bata. Nang ipinanganak siya, 3,500 gramo lang ang timbang. Isang buwan siyang nasa incubator sa ospital. Kaya, pwede bang pakiusap yung pinakamagaling na pediatrician? Ang tumingin kay Xuan Xuan. Ganun ba?
Nandito ba si Dr. Zhu? May bago siyang pasyente. Malubha ba? Hindi ko masyadong alam ang detalye. Tawagin mo siya dito. Sage, Darating na ang pinakamagaling na doktor. Dr. Zhao, may bagong pasyente. Ikaw ang hinahanap ng direktor. Malubha ba? Hindi ko alam, pero mukhang nagmamadali ang direktor. Hinay. Dr. Zhao. Dr. Zhao, huwag kang aalis. 10 taon akong nagpa-IV. Hirap na hirap ako para mabuntis. Pakiusap, huwag kang umalis. Kung ako'y tinawag ng direktor, malubha rin siguro ang kalagayan doon. Alam ng assistant ko ang kalagayan mo. Pupunta muna ako doon. Ang asawa ko. Ang asawa ko ang direktor ng ospital na ito. 3 henerasyon silang iisa ang lalaki. Hirap na hirap kaming makuha ang batang ito. Kung malaman niyang nandito ako, siguradong papairalin niya na ako at ang anak ko ang unang iligtas. Paano nangyari? Ang tumawag kay Dr. Zhao ay ang direktor mismo. Kasi hindi niya alam na nandito tayo. Ganito, tawagin mo siya, tawagin mo ang direktor. Maiintindihan natin lahat. Huwag muna kayong mag-alala, titingnan ko muna. Masama yan sa bata, halika. Tatawag ako para kumpirmahin, malalaman ninyo. Tatawag ako. Wala namang masama sa pakikinig, marami talagang. Lalaking hindi kayang magkaanak, nahihiya umamin. Mahal, nasa ospital ako, buntis ako, pero nabangga ako ngayon yung bata. Nasa panganib ang bata. Sabihin mo kay Easy Zhao, sabihin mo sa kanya. Natulungan muna kami ni baby, bilisan mo. Pasensya, mali ang tinawagan mo. Kuya Tsusho, may tumawag kanina. Na nag-aasar, sinagot ko na, hindi ka. Magagalit, di ba? Siyempre hindi, salamat pa nga sa'yo. Di ba, Doc? Selfie tayo. Paano nangyari to? Hindi pwedeng mangyari to. Siguro nagkamali ako, tatawag ulit ako. Hello, ang tinatawagan ninyo ay naka-off ang phone. Paano nangyari to? Hindi pwedeng mangyari to. MS Jiang. Alam kong espesyal ang sitwasyon mo. Gusto mo manatili ako. Naiintindihan ko. Pero tao din ang pasyente doon. Hindi pwedeng magsinungaling ka dahil lang sa anak mo. Hindi totoo talaga. Sige, alam ng assistant ko ang sitwasyon mo. Halika. 2. Hindi ko kaya ako. Yi Si Zhao, ingat. Kalmahan mo. Kailangan mong kumalma ngayon. Bigyan agad ng pangsab sa bata. Bilis. Anong gamot, anong dosage? Tingnan ko. Sabihin mo na. Dati, si Dos mismo ang gumagawa ng reseta. Komplikado din ang kanyang kondisyon. Ako. Anong gagawin natin? Baby, huwag kang mag-alala. Ipagtatanggol ka ni Mama. Dadalhin na kita kay Papa, kay Easy Zhao. Ang sakit. Masakit ba dito? Hindi na masakit. Direktor, anong nangyari? Nasaan ang pasyente? Pasok tayo, Zhao, halika. Si Zhao. Ano ang ginagawa mo? Ano nang pinag-aawayan ninyo? May pasyente pa sa loob. Huwag kayong mag-ingay dito. Asawa ko ang director dito. Gusto kong makita ang asawa ko. Honey, Parang boses ni Jian Yan yun Director, itong bata. Director, Ano nang sigaw-sigaw mo diyan? honey. Baka nagkakamali lang ako ng pandinig. Ayaw sumagot ng tawag. Siguro galit pa rin siya sa akin. Nagagalit siya dahil masyado akong mabait kay Swan. Nag-aaway pa kayo dahil sa bata.
Bawal ang maingay sa ospital. Hindi mo ba narinig? Sa itsura mo. Baka naman. Buntis ka nga. Sinadya mo yan. Sinadya mong harangan ako. Para hindi ako makahanap kay Xosyo. Pinapatagal mo lang. Yung pinakamagaling na eksperto kanina, hindi ba para sa'yo? Tinawag ni Kuya Tsusho habang ginagamot ka. Para tingnan si Kwansuan. Gasgas lang yun, di ba? Gasgas? Ganon lang. Kasing liit na gasgas. Nagpanik na si Kuya Tsusho. Gusto niya talaga ng pinakamagaling na eksperto para kay Kwansuan. Hindi ko na mapigilan. Hindi. Xosyo. Hindi tayo pababayaan ni Xosyo. Siya. Inaasam-asam niya ang batang ito. Hindi niya tayo pababayaan. Masakit ba? Ano? Director, yung ibang sugat? Wala na. Director, alam mo ba, kanina ko iniligtas. Isang buntis na IE. Mas delikado ang kalagayan niya. Ay sa batang ito ng 100 beses. Para hindi ako umalis. Nagsinungaling siya at nagsabi siya ang director. Ano? Nagsabi na siya ako. Grabe naman yan. Mas delikado ang kalagayan niya kaysa sa batang ito ng 1,100,000 beses. Nakikiusap siya ng todo, nakikiusap na huwag akong umalis. Pero ikaw, binalik mo ako dito. Akala ko may malaking problema, buhay na nakataya, pero hindi pala. Ikaw, hay. Tito Tsu, ang sungit niya, natatakot ako, hanapin ko si Mama. Tito Xu. Direktor, bakit niya tinatawag kang Tito? Anak ng kaibigan ko, wala siyang ama mula pagkabata. Kaya Tito na lang ang tawag sa akin. Direktor, palagi kong iniisip na patas at matino kang tao. Mabuting tao ang image mo, pero ang labo mo. Tito Tsu, hanapin ko si Mama. CJ. O, Laozeo, ayusin mo na to. Puntahan mo na agad. Ako na ang bahala sa bata, hahanapin namin ang nanay niya. Hahanapin natin si Mama, okay? Masakit pa rin. Okay lang yan, mawawala din ang sakit. Bitawan mo ako. Mama, Gianni. Okay ka lang. Gianyan, baliw ka ba? Honey, ako. Tama na, Gianyan. Pinahirapan mo si Xuanzuan noon, ngayon nandito ka na naman. Sa ospital ko, pinapahirapan mo si Gianni, matanda man o bata. Hindi mo pinapalampas. Kailan ka naging ganito kasama? Hindi ako. Honey, hindi ako masama. Alam mo ba, ako ay... Anong ginagawa mo? Aray, Nagmamadali si Ihazu para mag-alaga ng buntis. Bakit mo siya ginugulo? ako. Mama, ako. naku, namamaga na ang braso mo. Tito Tsu, namamaga na ang braso ni Mama, kasalanan mo. Masamang babae ka. Masama. Huwag kang mag-alala, Xuanzuan. Dadalhin ko si Mama para magpatingin. Aray, Xosyo, bumalik ka. Bumalik ka. Bumalik ka. Ako yung buntis na iyon, Xosyo. Ako ang buntis, Xosyo. hindi, kailangan kong bumalik at tingnan. Kuya Kosho. Bakit hindi mo maasikaso ang isang pasyente? Pabayaan mo siyang tumakbo ng ganito? Pasensya na. Hayan, nandyan siya. Bilisan mo. Gianyan, niloko mo na naman ako. Doktor. Pakiusap, tulungan niyo ang anak ko. Pakiusap. Paumanhin. Ano ang ibig sabihin nito? Makiramay po tayo.
Hoy, Lao Zhao. Kumusta na ang buntis na yon? Ano pa? Wala na ang bata. Talagang may pananagutan tayo sa bagay na ito. Sa tamang panahon, dagdagan natin ang humanitarian compensation. Pera lang ba ang makakalunas nito? Ang asawa niya, sa simula pa lang, hindi maganda ang kalidad ng tamod, at isa pa, pangin siya ang nag-isang kapagmana sa ikatlong henerasyon. Kung palampasin natin ang pagkakataong ito, baka tuluyang mawalan ng lahi. Sa tingin mo, pera lang ba ang makakalunas nito? Ano ang sinasabi mo? Hindi maganda ang kalidad ng tamod. Tangin siya ang tagapagmana sa ikatlong henerasyon. Impossible. Kawawa naman talaga ang buntis na yon, kung hindi lang dahil sa Pangulo, na inalis si Yarjao sa kalagitnaan, siguradong nailigtas ang batang iyon. Kawawa rin ang buntis na iyon. Paalang mailigtas ang kanyang anak. Nagsinungaling pa siya na ang Pangulo ang kanyang asawa. Ngunit wala pa ring nangyari. Tama, Ano ang pinagsasabi niyo? Pangulo, Ano ang nangyari sa buntis na yon? sabihin mo. Magsalita ka. Kusyo, masakit ang tiyan ko. Kailangan kong pumunta sa ospital. Hindi. Impossible. Si Zen. Ano ang ginagawa mo? Aray, Impossible. Nanay, ikaw. Nagkamali, tiyak na nagkamali. Hindi. Hindi siya. mahal. Wala na ang bata. Wala na ang ating anak. Ang anak na pinaghirapan nating gawin sa 3 beses na Jie. Wala na. Jianyan, ayos ka lang ba? Halika. Paumanhin, kanina ako ang may pagkukulang. Nang ikaw at ang iba ay nagkaroon ng alitan, hindi kita tinulungan sa pagsasalita at ang aking ugali sa iyo ay hindi maganda. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Alam mo naman, mahilig ako sa mga bata. Kapag dating sa usaping tungkol sa bata, ako ay, bata. sige, huwag na nating pag-usapan ito. Bakit ka pumunta dito sa ospital? May masama ka bang nararamdaman? Gumagawa ka ngayon ng iye, kailangan mong ingatan talaga ang iyong kalusugan. Kapag gumanda na ang iyong kalagayan, mas madaling maging matagumpay ito. Sosyo. Nakakatawa ka talaga. Alam mo ba, Ano ang alam ko? Sosyo. Para sa kaunting kahiyahiyang pagkalalaking dignidad mo. Hindi mo inamin sa publiko na asawa mo ako, natatakot kang malaman ng mga kasamahan mo dito sa ospital, natatakot kang malaman nilang ikaw ay baog, ikaw. Ikaw, ingay mo, ibaba mo ang boses mo. Yan, ilang beses ko na ba sinabi sa'yo? Nakiusap ako sa'yo, unawain mo naman ako, hindi ba? Ako ay isang lalaki. Kailangan kong mapanatili ang aking dangal. Dangal, ulit na naman dangal. Napakahalaga ba nito? Sosyo. Deserve mo talaga na walang anak habang buhay. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko, ikaw ay hindi karapat-dapat magkaroon ng anak. Anong kaartehan ba ang ginagawa mo ngayon? Suwan-suwan ay bata pa lamang. Bakit ka nainggit sa kanya? Ilang beses ko na ba sinabi sa'yo? Wala akong anumang relasyon sa kanyang ina. Bakit hindi mo naman ako maintindihan? Gusto ko lang talaga ng mga bata, iyon lamang. Kapag ipinanganak na ang ating anak sa hinaharap, siguradong pinalalambing ko lang siya hanggang langit, okay? Layanan, pinalalambing hanggang langit. Wala nang pagkakataon. Ano ang sinabi mo? Hindi mo ba sinabi na may na-activate akong isang tamod? Bakit mo sinabi yan ngayon? Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Sabihin mo. Dahil, kanina lang, MR2. Suwan-suwan. Hey, pumunta kayo dalawa dito. Kayo dalawa ang ihatid ang pasyente sa silid niya. O sige. Kung hindi pinalabas ni Direktor ng ospital si Yarjao, hindi ito makakapagpalaglag ang buntis na ito. Anong labanan na naman ito? Hindi ko alam. huwag mo akong hawakan. Sushu, gusto kong ikaw ang umalalay sa akin. Yan, pag-uusapan natin yan sa bahay. Huwag ka ngang mag-arte. Nagdadabog lang ako. Huwag na akong pag-initan. Sushu, masyado akong naging considerate, masyadong naging mabait. Kaya marami akong pinagdaanan. Maraming hirap na dinanas, hanggang ngayon wala pa rin ako. Sariling anak. Kaya ganto ang nangyari sa akin.
Ngayon, may mukha ka pang magpamabait sa akin. Ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Tatay Tso, huwag na kayong mag-away ni tita. Alam kong dahil sa akin, ayaw sa akin ni tita. Tatay Tso, iwan mo na ba ako? Hindi mo na ako alagaan. Hindi gagawin ni Swan yan. Ang cute-cute mo. Gusto ka rin ni tita. Hindi, ayaw ko talaga sa kanya. Suklam na suklam ako sa kanya. Kung hindi mo ako nabangga, hindi ako madadapa. Ayaw ko talaga sa'yo. Jen yan, nababaliw ka ba? Bata lang yan. Ano naman kung bata? Ayaw ko rin sa kanya. Suntok. Tatay Tso, Xushu. Para kayong tunay na pamilya. Magdiborsyo na tayo. Jen yan. Jen yan, pasensya na. Napaimpulsibo ako kanina. 13 taon tayong mag-asawa, ano mo magagawa na dahil lang? Naiinggit ka kay Swan, hihiwalayan mo ako. Ano para sa'yo ang kasal? Laruan lang. Ako ba ang naglalaro sa kasal? Hindi kita pakakawalan. Honey, may sorpresa ako para sa'yo pag uwi ko. Ilang oras lang ang nakalipas. Sabay sabi mo may sorpresa ka para sa akin. Bakit bigla ka nalang maghihiwalay sa akin? Talagang hindi ko maintindihan. Hindi maintindihan. Gusto mong malaman. Kung gayon, umuwi ka bago mag-alas 6 ng gabi. Sasabihin ko sa'yo. Jen yan. Tatay Tso, uwi na kayo ni Swan. Abala si Tatay Tsu. Huwag kang pasaway. Ayoko, umalis ka. Si Tatay Tso ang gusto ko. Ano ba naman tong bata to? Hoy, bakit mo sinasaktan si Swan? Okay lang, Swan. Ako na ang maghahatid sa inyo pauwi. Tara na. Sana'y naghintay ka sa pag-uwi ko. Para magkasama tayong mamili ng damit para sa bata. Para magkaroon siya ng puntod na may alaala. Sayang. Nandaya ka na naman. Maganda to. Kuya Tsusho, pasensya na talaga. Ang daming nangyari, nakalimutan ko ang kaarawan ni Swan. Biglaan na lang kita tinawagan. Hindi ba nakakaabala sa'yo? Wala yon. Kung talagang super bossy ka, pwede ka namang umuwi. Bibili lang ng damit, sandali lang yan. Mag-ikot muna kayo. Saglit lang, may tatawagan ako. Sage, Hoy, yan. Sabi ko bago mag-anim ng gabi nasa bahay ka na. Saan ka ba? Ah, medyo traffic. Medyo maaantala ako. Yan, ano ba ang ibig mong sabihin? Alam mong nandito ako, tapos tinanong mo pa. Gusto mo bang mapahiya ako sa harap ng lahat? Ikaw ang hindi tumupad sa pangako. Ikaw ang sinungaling. Ngayon, ako pa ang may kasalanan dahil nalaman ko. Sandali. Bakit ka nasa tindahan ng pambata? Sinusundan mo ba ako? Kawalang hiyaan. Ano ang gusto mong gawin? Huwag mo silang buluhin. Sinasabay ko lang silang mamili ng damit. Tumabi ka. Yan. Yan, ano ang gagawin mo? Damit pambata.
Jian, buntis ka. Ito ba ang sorpresa na sinasabi mo sa akin? Magiging ama na ako, Jian. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Ako, Sige, sasabihin ko sa'yo. Ako. Ito ang sorpresa na inihanda ko para sa'yo noon. Pero ngayon, yan. Alam ko ang hirap na dinanas mo para sa anak natin. Maraming paghihirap, maraming iniksyon, maraming taon ng pagdurusa sa katawan at isipan. Naku, hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin ko para pasalamatan ka. Halika, umupo ka muna, huwag. Sosyo. Sa tingin mo ba, masaya ako ngayong buntis ako? Anong ibig mong sabihin? Hindi ka buntis? Sabihin mo. Anong ibig mong sabihin? Kosyo, ang daming tao dito. Ayokong makipag-away sa'yo. Anong daming tao? Bakit? Kuya Tsusho, tingnan mo tong damit. Bagay kaya kay Tsuan. Sabi ng doktor, lalaki ang magiging anak mo. Magugustuhan mo tong damit na to, di ba? Gusto ko tong damit na to. Siguradong bagay to kay Wangwang. Wang-wang. Sino sa inyo ang kasya sa maliit na damit na yan? Siyempre, sa aso ko. Ano na sinabi mo? Sige, anak, bilhan kita. Huwag mo nang paginikan ng bata. Ikaw ang dahilan kung bakit ako na-miscarry. Ngayon, yung damit na inihanda ko para sa anak ko. Ipapasuot mo pa sa aso. At Jiang, kung hindi mo naman magagamit tong damit ngayon, bakit di mo na lang ibigay sa akin? Panaginip mo yan. Hoy, Nanay, gusto ko yan. Bagay yan kay Wangwang. Gusto ko yan. Nanay, yan ang gusto ko. ano nang pinag-agawan mo sa bata? 8 taon lang siya, ikaw ba 8 taon ka rin? Ibigay mo sa kanya. Huwag kang mag-asa. Tong damit na to, hindi ko ibibigay kanino man. Ikaw, Nanay, yan ang gusto ko. Ang tanda-tanda mo na, nakikipag-agawan ka pa sa bata. Totoo yan. Anong klaseng tao yan? Grabe. hello, pwede bang pakikuha ng kapareho nito? Pasensya na, limited edition to sa aming tindahan. Wala na kaming stock. Ano? Nanay, yan ang gusto ko. Bilhan mo ako. Jiang. Magiging ina ka rin balang araw. Isipin mo na lang para to sa magiging anak natin. Kung makikita niya to, mas gugustuhin niyang piliin tayo. Para sa magiging anak natin. Sosyo. Alam mo ba kung bakit ko binili tong damit na to? Kasi para kay Ate Jayang yan. At Jiang. Isang damit lang naman yan, gusto ng bata. Hayaan mo na. Bitawan mo. Bitawan mo nga. Hoy, huwag kayong mag-away. At Jiang, pasensya na po. Ako, Hoy, Jian, ikaw. aray, bakit ka nananakit? Sosyopata ka ba? I-post natin to online para ma-expose sila. Nababaliw ka na ba? Nababaliw na ako. Kayo ang nagpabaliw sa akin. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Ikaw ang nagpawala sa karapatan kong maging ina. Ikaw. Kayo lahat ay mga mamamatay tao. Mga salarin. Anong sinasabi mo? Sasabihin ko sa inyo, siya, asawa ko siya. Ay, namabay pala tong lalaki. Totoo nga. Ganyan nakalaki yung anak sa labas? Sino ba naman ang hindi magagali kung asawa ang nanakit? Walang katotohanan yan. Huwag niyo nang kunan. Umalis na kayo. Kung kukunan niyo pa ako, kakasuhan ko kayo. Jian, ano ba yung ibig mong sabihin? Gusto mo lang mapahiya ako sa publiko, gusto mong durugin. Ang dignidad ko sa harap ng lahat, di ba?
Dignidad. Dignidad na naman. Ano pa ba ang nasa isip mo bukod sa dignidad? Sa tingin ko, hindi ka dapat nag-asawa, hindi ka karapat-dapat magkaanak. Dapat kang manatili sa dignidad mo habang buhay. Ah, yan pala ang pakay mo. Ano nang ibig mong sabihin? Diyan yan, alam kong mahirap sa'yo ang mga taong ito na kasama ko. Pero hindi mo naman dapat ganito katuso. Una, sa ospital, nag-ask ka ng hiwalayan sa harap ng lahat. Muntik nang marinig ng kasamahan ko. Ngayon, pinahiya mo ako sa publiko. Pinagmulan ng chismis. Gusto mo lang talagang makipaghiwalay. Para makakuha ng mas malaking bayad, di ba? Tuso ako. Gusto ko ng bayad sa hiwalayan. Hindi ba yan ang totoo? Pinaparamdam mo sa lahat. Na si Jenny ang kabit ko. At si Suan ang anak ko sa labas. Hindi ba gusto mo lang ng mas malaking bayad? Sushu. Ako. Si J. Jen yan, kung gusto mong makipaghiwalay, bahala ka. Lumayo. Pero sabihin ko sa'yo, yung mga sperm na nasave ko noon. Sabi raw may isang buhay na. Kukunin ko yun. Yung sperm mo. Sa akin. Gusto mong maghiwalay? CJ, mag-aanak na lang ako sa iba, masaya ka na. Alam ko, sa mga nakaraang taon, paulit-ulit kang nagpa-eve. Mahirap para sa'yo, pagod ka, nasasaktan ka. Binigay ko sa'yo lahat. Ah, lahat sa'yo, binigay ko lahat sa'yo, masaya ka na. Susho, nung pinakasalan kita. 23 taong gulang pa lang ako. 13 taon na tayong kasal, buong 13 taon. Ganito ba talaga ang tingin mo sa akin? Ang buhay ko. Talagang malaking kabiguan. Tungkol sa sperm. Tanungin mo si Isizeu. Diyan yan. Tungkol sa sperm, tanungin mo si Isizeu. Hoy, Director. Ah, Ano nang nangyari? Ah, yan yan. Pakasal ka sa akin. Sage. Ikakasal na tayo. Yan yan. Ako lang mag-isa, kaya gusto na gusto ko. Yung malaking pamilya, mas maraming anak, mas masaya. Ngayong gabi, mag-anak ka ng 10 o 8, ano sa tingin mo? 10 o 8? Akala mo bababoy ako? Hindi ka bababoy. Ikaw ang baboy. Ikaw ang pinakamalaking baboy sa mundo, ikaw. Yan yan. Ngayong gabi, mag-anak tayo ng 1 liter ng mga beet, okay lang. Ano? Infertility. Tama. Ikaw. Ako? Infertile. Honey, okay lang yan. Maraming infertile ngayon. Marami ang nagpa-eve, pwede rin tayo. At narinig ko pa kapag nagpa-eve. Maraming kambal at pwede pang pumili. Kung lalaki o babae ang gusto, ang ganda di ba? Pwede na tayong mamili. Doc, magpa-schedule na tayo ngayon. Ang kondisyon ng bawat tao ay iba't iba, kaya ang paraan ng paggamot ay magkakaiba rin.
Ang iyong kaso ay pinakamalala. Halos walang buhay na sperm. At habang tumatanda, ang kalidad ng sperm ay lalong bumababa. Kaya kahit mag-if kayo, ang tagumpay nito ay mas mababa kaysa sa iba. Ano? Mahal, huwag kang mag-alala. Yung doktor, mukhang bata pa, siguradong hindi pa sanay. Babalik tayo, maghanap pa ng ibang malaking ospital. Sige na. Yan. Maghiwalay na tayo. Ano ang sinasabi mo? Alam mo ba ang sinasabi mo? Hiwalayan mo ako. Malusog ka, karapat-dapat ka sa mas magandang buhay. Ayaw na kitang pabigatan. Seryoso ka. CJ. Hiwalay, di ba? Hiwalay. Yan. Huwag kang magalit. Para ito sa ikabubuti mo. Hindi ako makakabuntis. Pero pwede kang magkaanak sa iba. Anak, ang pakikipag-asawa mo sa akin dahil lang sa anak. Ang pakikipag-asawa mo sa akin dahil lang sa matris ko. Siyempre hindi. Eh di ayos na. Ang pakikipag-asawa ko sa iyo. Hindi dahil sa magaling mong lahi. Paumanhin. Ano ang ipinagpapaumanhin mo? Hindi ba gusto mong maghiwalay? Tara, hiwalay na ngayon. Hindi na. Sa buong buhay ko, ikaw ang gusto kong makapiling. Gusto mong makapiling? Maganda ang pangarap mo. Kapag suot na ang singsing habang buhay na yan, kung susubukan mong tanggalin ito, hindi kita papatawarin. Depende sa ipapakita mo. May pakana ako. Gusto ko ng kompensasyon sa paghihiwalay. Hindi ba? Pinaparamdam mo sa lahat na si Zenjani ang aking babae. 612 ang aking anak sa labas. Hindi ba't gusto mo ng mas maraming bayad? Sa show. Hindi ako tao. Paano ko nasabi ang ganoong salita? Hindi ako. Kuya Tsusho, ano ba ang ginagawa mo? Kuya Tsusho. Paumanhin, pansamantalang hindi makontak ang tinatawagan. Paumanhin, hindi makontak ang tinatawagan. Kuya Tsusho, ano ba ang ginagawa mo? Huwag mo akong takutin. Umalis ka. Hahanapin ko siya. Hahanapin ko si Anyan. Tsusho, Hahanapin ko siya. Tatay Tsu. Swan. Tatay Tsu, hindi ba't sinabi mo? Nasasamahan mo sa Kwon bumili ng damit? Mabait ka, Swan. Hayaan mong nanay mo ang sumama sa'yo. May mahalaga pa akong gagawin. Ayoko. Si Tatay Tsu ang gusto ko. Swan. Kuya Tsusho, Tumawag ng 120. Yan, pasensya na ako. Ma, huwag mo nang sagutin ang tawag niya. Isang araw na ito. Hintayin mong matapos ko ang damit ng bata. Gagawa ako ng puntod para sa kanya. Kung may puso siya, dadalawin niya ang huling hantungan ng sanggol. hey, Yan, mali ako, talagang alam kong mali ako. Marumi ang isip ko, makitid, hindi ko dapat ikinwestiyon ka. Ilang taon na tayong magkasama sa hirap at ginhawa.
Hindi kita pakakawalan. Hintayin mo ako. Babalikan kita agad. Kuya Tsusho. Gianni, uwi muna ako. Kuya Tsusho. Gianni, huwag kang mag-alala, sabi ng doktor. Sobrang takot ng si Swanswan. Hindi naman malala. Hintayin mo siya sa ospital. Kuya Tsusho. Paano kung magising si Swanswan? At wala ka? Alam mo naman. Nahulog siya habang hinahanap ka. Hindi kita sinisisi, ang ibig kong sabihin. Napakahalaga ka sa puso ni Swanswan. Kung magigising siya at hindi ka makita, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanya. Hindi na ako maghihintay. Ma, hindi na tayo maghihintay, alis na tayo. Hintayin na lang kaya natin sandali si Kusho. Baka sakaling hindi niya alam ang aktwal na sitwasyon. Pinahanap ko na siya kay Isizew. Ipapaliwanag ni Isizew ang lahat sa kanya. Paano kung may mangyari sa kanyang masama? Masamang mangyari. Noong ako'y bumangga sa batang iyon. At iniabot niya ang kamay sa bata. Noong ang sanggol sa aking sinapupunan ay nangangailangan ng agarang lunas mula kay Isizew. Nang abusuhin niya ang kanyang kapangyarihan upang ipaalis si Isizew. Sa kanyang puso. Nakagawa na siya ng desisyon. Ma, dumating na ang tamang oras. Alis na tayo. Sige na, hanapin mo na si At Jiang yan sa huli. Siya ang iyong asawa. Si Swanswan, wala siya. Huwag mong sabihin yan. Direktor, hinahanap ko kayo. Kahapon sa telepono, wala kang sinabi, ano ba ang nangyari? Halika, Laozeo. Ang tanong ko sa iyo, Dahil sa iyong kaawa-awang pagmamalaki bilang lalaki, hindi mo ako ipinapakilala bilang iyong asawa, natatakot ka sa mga kasamahan mo sa ospital, natatakot kang malaman nila na ikaw ay baog. Yan, ano ba ang ibig mong sabihin? Gusto mo lang akong mapahiya sa harap ng publiko, gusto mong angking puri ko eh. Yurakan at pagtawanan ng lahat, tama ba? Puri na naman, sa isip mo wala na bang iba kundi puri. Sa tingin ko hindi ka dapat mag-asawa. Hindi ka karapat-dapat magkaanak, dapat kang manatili sa iyong puri. Habang buhay. Yan, alam kong dahil sa puri. Ayaw kitang ipakilala. At nasaktan kita ng husto, kaya't hayaan mong maging matapang ako para sa'yo. Ay sige na, sabihin mo na, ano ba talaga ang nangyari? Nais kong magdaos ng press conference upang ipahayag ang isang bagay at humingi ng tawad sa isang tao. Press conference? Kanino ka hihingi ng tawad? Kapag dumating ang panahon, bigyan ng sorpresa si Jiang yan. Malalaman mo na lang pagdating ng panahon. Baka naman, yung bagay tungkol sa buntis? Gusto ng director na mag-public apology. Hindi pwede director. Paano naman pwedeng i-public ang ganitong bagay? Makakaapekto yan sa reputasyon ng ospital natin. Alam mo ba ang nangyari? Siyempre alam ko. Ano ba yung sinasabi mo? Ilang taon na ako sa ospital. Wala akong hindi alam. Akala ko ba'y matagal nang nahulaan ng lahat? Ako pa rin ang nagluloko sa sarili. Desisyon na yan. Director, hindi mo ba pag-isipan? Ano ba ang nangyayari, Director? Pag-abuso sa kapangyarihan na nagdulot ng pagkalaglag ng buntis. Paano pwedeng i-announce ang ganitong bagay? Kakausapin ko siya. Director, Jiang yan, nagkamali ako. Ano ba pagkakamali ko, Director? Director, Huwag kang mag-alala, ipapakita ko sa iyo ang sincerity ko. Hindi kita paghihiwalayan. Jiang yan, yung buntis na IEA. Bakit ganyan kausapin ng Director? Baka naman, siya talaga ang... Ang asawa ko ang direktor ng ospital na ito. 3 henerasyon silang nag-iisang lalaki, hirap na hirap kami. Para magkaroon ng anak na ito, siguradong unahin mo ang pagligtas sa amin ni Baby. Tatawagan ko kayo para magtanong. Malalaman ninyo, Pasyente din ang nasa kabila. Hindi pwedeng magsinungang dahil lang sa sariling anak. wala akong ginawa, ako talaga ang... Paano nangyari to? Baka naman talagang inabuso ng Direktor ang kapangyarihan. At ang nagdulot ng pagkalaglag ng buntis, si Direktor talaga. Kung ganon, si Direktor mismo ang pumatay sa sariling anak. Ang nag-isang lalaking tagapagmana sa 3 henerasyon. Hindi, impossible, talagang impossible. Walang ganun kalokohan, tatanungin ko talaga siya ng diretsahan. Director, Anong problema, Laozeo? may importante akong gustong itanong sa'yo. Ang seryoso, ano ba yan? Ang asawa mo ba talaga? Kuya Tsusho. Ano ba? Gising na si Swanswan, umiyak siya at gusto ka makita. Hindi namin siya mapatahimik.
At ngayon pa siya nagpapadroga. Papa Tsu. Suan-suan, bakit ka gumagala ka dito? Gusto ko makita si Papa Tsu. Huwag mo akong iwan, Papa Tsu. Kaya dapat sundin mo ang sinasabi ko, huwag ka nang gumagala, okay? Hindi ko naman at kakainin ka. Niloloko mo lang ako, Papa Tsu. Hindi naman ako kakainin ng malaking tigre. Hindi nagsisinungaling si Papa Tsu, halika. Director, Yan, nagkamali ako. Alam ko talagang nagkamali ako, hintayin mo ako. Malapit na ipapakita ko sa iyo ang aking sinseridad. Hindi ako makikipaghiwalay sa iyo, ako. Sinseridad. Inay. Hanggang ngayon, wala pa rin siya. Ganyan ba ang sinseridad niya? Huwag na natin siyang hintayin. Magsimula na tayo. Eh. Mas mainam na hintayin pa natin siya. Ito pa naman ang una niyang anak. Napakalaki ng kahulugan nito para sa kanya, actually. Mas malaki pa kaysa sa kahulugan para sa'yo. Inay, hindi ko siya pinipigilan, siya mismo ang hindi pumunta. At baka naman. Sa ngayon. Kasama pa niya ang anak ng kanyang white moonlight doon. Inay, narinig ko na mas mainam para sa anak sa langit. Kung kapwa ng magulang ang maghahanda ng libingan para dito. Baka dapat ko siyang ulitin pa ng paalala. Dalawampung minuto. 20 minuto lang ang ibibigay ko sa kanya. Sige. Hello, inay. Kami ni Jiang Yan. Naghihintay sa'yo malapit sa Jiangtan Park sa loob ng 20 minuto. Pumunta ka dito. Sige, pupunta ako agad. Papa Tsu, huwag kang umalis. Ayaw ni Kuan Kuan na umalis ka. Ingat ka, maging mabuti ka na lang, Suan-suan. May kailangan akong asikasuhin na madaling bagay. Huwag kang umalis, Papa Tsu. Huwag kang umalis. Malapit na siyang darating. Huwag kang umalis, Papa Tsu. Huwag kang umalis. Ikaw na bata, bakit ang kulit mo? Bakit mo siya sinisigawan? Bata pa naman siya, hindi niya maintindihan. Sa 2 minuto, matatapos na siguro ang tubig na ito. Aabot pa siguro. Sige, maghihintay ako hanggang matapos ang kanyang Sabay na tayong umalis. Bakit hindi pa siya dumarating? Nay. Oras na. Talagang si Tsushu. Karapat dapat siyang mawalan ng anak. Ang tagal na nating naghihintay, wala pa rin siya. Huwag na nating hintayin. Simulan na natin. Anak. Paumanhin. Nanay ang hindi nakapagligtas sa iyo. Kaya, hindi direktang nasaktan ka. Paumanhin. Tatay Chu, Tatay Chu, Tatay Chu. Jenny, mauna ka muna, dalhin mo si Suan-suan sa parke. Pupunta ako kay Jiang Yan. Tatay Tsu, gusto ko si Tatay Tsu. Ayaw ko. Mabait ka. Abala si Tatay Tsu. Kuya Tsushu, tulungan mo ako sa Jiang Yan. Ipaliwanag mo ng maayos. Huwag nating hayaang maapektuhan ang relasyon ninyo dahil sa amin mag-ina. Huwag kang mag-alala, hindi ganoon si Jiang Yan. Hindi siya magtatampo. Mabait ka. Tatay Tsu, Tatay Tsu, Tatay Tsu. Talagang si Tsushu. Anong bagay ang mas mahalaga kaysa sa kanyang asawa at anak? Nay. Tayo. Hindi dapat umasa sa kanya. Sumama ka sa akin. Magdasal tayo para sa bata.
Yan. Dumating na siya. Tumayo ka. May mukha pa siyang pumunta. Hayaan mo na, nandito na siya. Siya pa rin ang tatay ng bata. Pero, Mas mabuti para sa bata kung magdadasal kayong dalawa. Pag-usapan ninyo ng maayos. huwag kayong mag-away sa harap ng bata. Narinig mo ba? Tatay Chu. Suan-suan. Tatay Chu. Tatay Chu. Suan-suan. Bakit mo naman dinala ulit ang anak niya? Grabe ka naman. Suan-suan na. Hindi ba't sinabi kong maglaro ka sa nanay mo? Bakit ka nandito? Suan-suan, mabait ka. May gagawin si Daddy Chu. Huwag kang manggulo. Gusto ko sa Tatay Chu. Ay naku, ano ba ang sasabihin ko sa'yo? Alam mo namang si Jiang yan ay kakakabalang. Alam kong hindi mo gusto si Suan-suan. Pero, kakakabit lang ng dextrose niya, hindi siya stable ang emosyon. Pinapasyal ko lang siya sa parke kasama si Gianni. Hindi ko inaasahang susunod siya rito. Umalis ka. Yan, bata lang siya. Ano ang ikinagagalit mo? Umalis ka. Sinasabi kong umalis ka. Dalhin mo silang lahat. Ayaw ko nang makita kayo. Mawala kayo sa harap ko. Umalis kayong lahat. Sige, aalis na kami. Kumalma ka. Ano na lang, huwag kang siyang malala. Gusto ko bang sila. Huwag mo akong hawakan. Yan, ano ng problema mo? Ano pa ang silbi ng pagpunta mo ngayon? Umalis ka. Hoy, dito, bakit may maliit na tambak ng lupa? Mag-ingat ka, baka ka mahulog. Sino ba ang walang modo? Dito nagtambak ng lupa. Paano kung mahulog ang bata? Ano ba ito? Nakakadiri. Kayong dalawa. Suan-suan. Huwag kang matakot. Bakit nakabaon sa lupa ang maliit na damit na ito? Baka kaya. Okay na. Suan-suan, okay ka lang ba? Masakit. Yan, may sakit ka ba? Bakit mo sila itinulak? Ikaw talaga. Papatayin kita. Nababaliw ka ba? Ano na iniisip mo? Nababaliw ako. Kayo ang nagpabaliw sa akin. Alam mo ba kung ano ito? Ito ay... Jiang yan. Anong nangyari sa'yo? Tumawag ka ng 120. Ang pasyenteng ito, kailangang bantayan ng mabuti. Sex na. Lao Zhou, kamusta si Jiang Yan? Malusog naman ang katawan ng pasyente. Nasaktan lang ang kanyang isipan. Pansamantalang hindi nakakamalitaw. Malubhang pinsala sa kaisipan. Siguro ay ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Lalo na kakalagay lang niya. Ganun ba naman? Bata pa lang si Suan-suan. Napakakitid naman ng isip, bakit ba kailangang makipag-away sa isang bata? Anong sinabi mo? Nanay ni Suan-suan, si Gianni. Magkasama kaming lumaki. Palagi niyang iniisip na may something sa Min. Kaya lagi niyang inaaway si Suan-suan. Kaya, asawa mo talaga si Jiang Yan. Ikaw pala, yung lalaking hindi nakakabuo. Pero dahil sa hiya, hindi mo ipinakita ang sarili mo. Responsibilidad ko talaga ito. Halika. Zoda Cheng, nababaliw ka na. Ako ang direktor. Dapat ka talagang paluin, direktor ka pa rin, anong magagawa mo? Alis na ako. Ano ng problema mo? Alam mo ba kung gaano siya nahirapan? Para lang makapagbuntis sa'yo, alam mo ba kung gaano kasakit? Pag ipinasok, yung mahabang tubo sa matres. Hindi ba't lagi siyang umiyak sa sakit? Ano? Siya. Hindi ba't hindi siya masyadong nararamdaman ang sakit? Yun lang ay pamakonsensya ka. Naniniwala ka pa. Anong pinagpapanggap mo? Napakasakit mo, sa loob ng ilang taon. Sa kabila ng maayos niyang kalusugan. Para sa'yo. Makapagbuntis sa'yo. Paulit-uli siyang pumupunta sa ospital, nagtatanong. Umaasa at nadadapa, mula noong 23 taong gulang, hanggang 36. 13 taon. Buong 13 taon. Mali ako.
Mali talaga ako. At ikaw, bilang asawa, bilang direktor ng ospital na ito, ni hindi mo man lang siya sinamahan. Kahit noong nagmamakaawa siya, ikaw pa. Anong ginawa ko? Zodacheng, sobra ka na. Ayaw na ayaw kita, gago ka. Sabihin mo ulit. Dien, ER Zhao, gising na ang pasyente. Yan, pakinggan mo muna ako. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Pirmahan mo na ito. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Pirmahan mo. Yan, nakikiusap ako sa'yo, pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Alam kong marami kang pinagdaanan. Matagal ka nang nagpapa-IV dito sa ospital, pero hindi kita nasamahan. At walang nakakaalam na asawa ka ng Dian. Pasensya na. Kasalanan ko lahat ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sisiguraduhin kong may katapusan ito para sa'yo. Patunayan kong mahal kita. Bibigyan din kita ng sorpresa. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay ba? Pirmahan mo. Yan. 13 taon na tayong kasal, 13 taon. Mula sa 20 mahigit hanggang sa katandaan. Hindi na tayo bata. Ibinigay mo sa akin ang kabataan mo. Marami kang pinagdaanan para sa akin kung makikipaghiwalay ako ngayon. Tao pa ba ako? Kaya, ayaw mo makipaghiwalay kay Jian. Takot ka bang pag-usapan o dahil sa pride mo? Ma, hindi ko ibig sabihin yon. Yan. Magiging magulang na tayo. Hindi mo ba sinabing may isang sperm na nabuhay? Hindi mo pa ba gagawin ang isa pang iye? Magiging magulang na tayo, bakit pa tayo maghihiwalay? Anak. May mukha ka pang banggitin ang bata. Umalis ka. Umalis ka na, lumabas ka. Huwag kang mag-alala. Nakikiusap ako, huwag mo na siyang guluhin, okay ba? Umalis ka na, ganyan. Huwag kang mag-alala, sa huling bahagi ng buhay ko, gagawin ko ang lahat para sa'yo. At para sa bata, hindi kita pababayaan. Bitawan niyo si Daday Tso. Umalis ka. Suwan, okay lang si Daddy Tsu. Sumama ka kay Mama, laro tayo. Anong nangyari, Kuya Tsushu? Saan ka pupunta? Tamang-tama naman ang pagdating mo. Ngayong nandito ka na. Kausapin mo na ang kuya mong si Tsusho na hiwalayan ako. Para kayong mag-anak ay mas maagang magsasama-sama. Yan. Ano ang ibig mong sabihin? Para sa kapakanan ng bata. Bigyan mo siya ng pamilya ng maaga. Kawawa naman ang batang ito. Nawalan ng ama ng maaga. Napakasakit talaga. Kailangan ka niya. Yan. Huwag kang mag-alala. Talagang para sa bata ito. Sabihin mo na sa kuya mong si Tsusho. Napirmahan na ito. Ano ang ibig mong sabihin, Kuya Tsushu? Hindi kita hihiwalayan. Zhengjani. Magpanggap ka pa ng pagiging green tea. Magpakaawa ka sa kuya mong si Tsusho. Huwag kang mag-alala. Napunit man ang kasunduan sa paghihiwalay. Marami pa akong kopya. Zhengjani. Kausapin mo na ang kuya mong si Tsusho. Nahiwalayan ako. Nga pala. Ikaw din. Magsumikap ka rin. Tulungan mo ang nanay mo. Magtulungan kayo. Para maging tunay mong ama si Tsusho ng maaga. Mabait ka. Huwag mong takutin ang bata. Huwag mong takutin ang bata. Nakakatawa talaga, Tsusho. Zhengjani, bakit ka ganyan?
Binigyan ka ng pagkakataon, bakit hindi mo ginamit? Kausapin mo na ang kuya mong si Xusho. Hindi ganoon si Gianni. Kuya Tsusho, kung talagang gusto ni Ate Jiang yan na maghiwalay, Gianni, hindi mo na kailangang magtiis. Sa isang maling pag-aasawa, palagi kitang nagustuhan. Napakaraming taon na ang nasayang natin, hindi na natin pwedeng palampasin pa ito. Kuya Tsusho, maging matapang ka naman. Ako talaga ang palagi mong minahal, di ba, Jiang yan? Sanay ka lang sa kanya sa loob ng napakaraming taon, di ba? Zen Gianni, ano ba ang pinagsasabi mo? Kung hindi dahil sa kanyang pagkabawg, hindi ka sana naantala ng ganito katagal. Kung tayo ang nagsama, baka ang anak natin ay nasa high school na ngayon. Bawg ako. Hindi ba totoo yon? Xusho. Tsusho, hayaan mo akong magbigay sa'yo ng anak. Napakaganda ng kalusugan ko, sigurado akong sa loob na isang taon, magiging tatay ka na. Xusho. Hindi lang pala sa ospital ka nagtago ng katotohanan, pati sa labas. Binabaligtad mo ang katotohanan, tunay kang lalaki. Gianni, pakinggan mo ako, hindi yon. Ang tapang mo talaga. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ako ang baog. Ako ang humadlang sa'yo para magkaroon ng maraming anak at apo. Kaya't binabati ko kayo ng maagang pagbubuntis at masayang pamilya. Gianni, ano ba ang ibig mong sabihin? Oh, siya nga pala. Pati itong batang ito. Huwag mo na ring tawaging Tatay Xu, nakakairita. Baguhin mo na agad ang apelyido. Gawin mong Xu. Tawagin ka na lang niyang tatay. Gianni, hindi naman talaga anak ko 611. Bakit mo ba yan sinasabi? Alam mo rin palang hindi mo anak. Ano ba ang ibig mong sabihin? Walang saysay ang pagpapaliwanag para sa iyong white moonlight. Para sa iyong minamahal na anak. Makipaghiwalay ka na sa akin. Sabi ko na, hindi naman si Zen Gianni ang aking white moonlight. 611 naman dahil lang sa pagkakaibigan. Sa buong buhay ko, hindi ko kailanman pakakasalan si Zen Gianni. Ano pa ba ang dapat kong sabihin para maniwala ka sa akin? Kuya Tsusho, ano ba ang sinasabi mo? Bakit naman? Kuya Tsusho, lahat ng kayang ibigay ni Jiang yan, kaya ko ring ibigay. Hindi siya makakapag-anak, pero ako kaya ko. Bakit mo ako ginaganito? Tama na. Zen Gianni, kung may naidulot man ako, na maling akala na gusto kita, humihingi ako ng paumanhin. Nagsusuri ako sa'yo. Ngayon, sa harap mo at ni Jiang Yan. Sinisiguro ko sa puso ko. Si Jiang Yan lang ang asawa ko, wala nang iba. Sa buhay na ito, sa susunod na buhay, hindi ko kailanman ihiwalay ang asawa ko para mag-asawa ng iba. Ma, Nasiyahan ka na ba? Nasiyahan na. Ang galing mo talagang manloko. Ginawa ko na ang sinabi mo, anong gusto mo pa? Anong gusto ko? Gusto kong umalis ka na, lumayas ka. Huwag kang mag-alala, nagpapa-give ka pa, alagaan mo ang katawan mo, aray. Umalis ka, lumayas ka. Ara na. Sa buong buhay ko, alagaan kita at ang anak natin. Bibigyan kita ng katiyakan. Huwag kang mag-alala. Umalis ka. Mahal, huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng katiyakan. Aalagaan kita at ang anak natin, mahal. Alagaan ang anak? Nakakatawa ka. Alam mo ba kung ano ang pinakakinakailangan niya ngayon? Ano alam mo? Hayaan mo na, may utang na loob siya kay Jiang Yan. Ang formal na paghingi ng tawad at paliwanag, utang niya yon sa kanya. Zodacheng, sabihin mo, ano alam mo? Ang pinakakinakailangan niya ngayon ay ang pirma mo sa kasunduan sa diborsyo. Mas mabuti pang sirain ang isang templo kaysa sirain ang isang kasal. Gusto mo bang maghiwalay kami? Baka naman gusto mo si Jiang Yan. Ang asawa ng kaibigan, hindi dapat ligawan, ang kapal mo naman. Ikaw, wala akong kaibigang katulad mo. Zodacheng, seryoso ka ba? Zodacheng. Presidente, handa na ang press conference. Sige, alam ko na. Walang hiya. Pasensya na, hindi ko alam na asawa ka pala ng presidente noon. Ang sorry mo. Makakabalik ba sa buhay ng anak ko? Paumanhin, umalis na ako sa ospital na ito. Kung sa susunod. Ayaw na kitang makita. Ngayon, pakisalubong natin si Iyar-Tsu para sa kanyang talumpati. Mga kasama, ngayong araw, nais kong ipahayag sa inyong lahat. Ang isang bagay ng buong formal. Ako, si Xushu, ang direktor ng Ren A Private Hospital, ay hindi maaaring mag-aanak.
Ha? Lalaki siya. Bakit niya ipinapahayag to? Hindi ba dapat itinatago ang ganong bagay? Dito. Nais kong magpasalamat ng taimtim sa aking asawa, si Yan. Buong puso kong pinasasalamatan siya. Sa mga nakaraang taon, naiintindihan niya ako, pinapatawad niya ako. Tahimik na nagtiis siya ng maraming bagay para sa akin. Paulit-ulit siyang sumailalim sa liye. Para lang magkaanak kami. Wow, tunay na napakabuting lalaki. Maaming lalaki. Kapag hinilingan ng asawa na magkaanak, akala nila karapatan lang nila yon. Mga basura talaga. Tama ka. Ang swerte ng asawa ni Yartsu. Napakapalad niyang mapangasawa ang ganun ng lalaki. Siguro noong nakaraang buhay, nagligtas siya ng buong kalawakan. Pero nitong mga nakaraang araw, medyo nagagalit na siya sa akin. Hanggang sa humingi siya ng diborsyo. Hindi naman. Ang kapal na mukha ng babaeng yon. Napakabuting lalaki. Tapos hihingi pa ng diborsyo. Hindi alam ang kanyang swerte. Mga kasama, nakikiusap ako sa inyong lahat. Itulak natin ang balitang ito para maging trending. Para makita ng aking asawa. Sana'y patawarin niya ako. Itulak natin. Walang hiya. Huwag kang mag-alala, ingatan mo ang sarili mo. Mahal, ito ang singsing sa kasal na itinapon mo noon. Magsimula tayong muli. Mahal, mahal kita. Kung hindi ka darating, hindi ako babangon. CJ, maghintay ka lang. Nahikayat tayong lahat ng katapatan at pagmamahal ni Iyarchu. Ang kanyang asawa, si GNG Jiangyan. Lalabas ba siya? Lalabas. Mahal, alam kong darating ka. Bigyan mo ulit ako ng pagkakataon. Ulitin natin, pwede ba? Alam kong papatawarin mo ako, mahal. Narealize ko na ang pagkakamali ko. Sa natitirang buhay ko, ako na ang magpoprotekta sa iyo at sa magiging anak natin. Ako. Ano ba ito? Anong nangyari sa'yo? Sosyo, hindi kita mapapatawad kailanman. Pagkatapos nito, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ang kakaiba naman nito. Mahal, hindi ko lang sinabi na bawg ako. Hindi ko lang inanunsyo na asawa kita. Ganoon ba kalaki? Yun lang ba? Sosyo, nakalimutan mo na ba? Pati sina Gianni at Swan. Mabuti ako kay Swan. Pero hindi pwedeng dahil sa pagkakamali ng bata. Ihiwalay mo na ako. Masyado kang magulo. Ako ang magulo. Kosyo kay Swansuan. Mabuti lang ba talaga? Tataitsu. Mahal, Tataitsu, masakit. Papa. Susyo, masakit ang tiyan ko, kailangan ko sa ospital. Nandito ba si Iyazio? Kakatanggap lang ni Yazhao ng pasyente. Puntahan mo siya. Medyo paborito ko si Swan. Paborito. Sosyo. Nung nagkabanggaan kami ng bata, ikaw. Una mong inabot ang kamay sa iba. Nung sumakit ang tiyan ko, at kailangan kong pumunta sa ospital. Ikaw ang hindi man lang tumingin sa akin. Nung nasa emergency room ako, ang anak sa loob ng tiyan ko. Halos walang buhay na. Ikaw ang nagpalipat kay si Zhao. Para tingnan ang gasgas ng anak ng paborito mo. Nung ako, Teka. Anak? Anong anak? hindi ba sinabi ko na sa iyo? Hindi mo pa rin sasabihin na buntis ka, no? Hindi, Sushu. Ako nga. Mahina ang sperm ng asawa niya. At isa pang henerasyon na nag-isang tagapagmana. Kapag namiss ang pagkakataong ito, baka mawalan na sila ng lahi. 13 taon akong nagsumamo. Sa wakas,
Naghanda ako ng sorpresang ito para sa iyo. Ngunit sa sandaling iyon, ikaw ang mismong sumira nito. Ikaw ang mismong pumatay sa iyong nag-iisang anak. Pinatay mo siya. Hindi, impossible. Nagsisinungaling ka. Niloloko mo ako. Impossible. Hindi siya nagsisinungaling. Bago malaglag ang bata, paulit-uli siyang nagmakaawa. Sinasabing asawa ka niya. Pinakiusapan niya kaming iligtas ang bata. Ngunit dahil sa iyong kasakiman, pagkamakasarili at pagtatago ng totoo, walang nakakaalam sa ospital kung ano ang nangyayari. Sa huli, nalaglag ang bata. Nagsisinungaling ka rin. Niloloko mo rin ako. Nagsisinungaling ka. Sushu. Ikaw. Ikaw ang pumatay sa iyong anak. Pinilit mo pa akong ibigay ang damit na ako mismo ang naghanda para sa bata. Sa batang iyon para isuot sa aso niya. Bakit ka nakikipag-away sa bata? 8 taon siya. Ikaw ba 8 taon din? Ibigay mo sa kanya. Pinabayaan mo pa ang iyong white moonlight na sirain ang puntod ng damit ng iyong anak. Naalala mo na ba? Kailangan ko pa bang ipagpatuloy ang pagpapaalala sa iyo? Jian, pakiusap, pakiusap. Huwag ka nang magsalita. Bakit hindi ako magsasalita? Ngayon ka lang naaawa? Ngayon ka lang nasasaktan? Paano naman ang mga pinagdaanan ko? 13 taon kitang sinamahan sa V. Alam mo ba kung gaano kasakit kapag ang napakahaba ng karayom ay tumusok sa aking matris? Alam mo ba, kapag nararamdaman kong ang buhay sa loob ko ay unti-unting nawawala, kung gaano kasakit iyon, alam mo ba kapag paulit-ulit akong nakikiusap kay Isizu, pinakiusapan ko siya noong kailangan ng anak ko ng tulong. Pinatawag mo si Isizu, pinapunta mo siya para sa anak ng white moonlight mo para sa gasgas lang. Alam mo ba kung gaano ako kawalang pag-asa? Ako hindi ko alam. Sushu, ikaw ang direktang pumatay sa anak natin. Pasensya na, Jian. May saysay ba ang pasensya na? Mababalik ba ng pasensya na ang anak ko? Ha? Mababalik ba ang 13 taon kong kabataan? Ha? Kaya ba? Sushu, ito ba ang sorpresa na inihanda mo para sa akin? Ayos na ayos. May sorpresa rin ako para sa iyo, Sushu. Hinding-hindi. Kita patatawarin. Jian. Nakalimutan mo na ba ang mga sinabi mo noon? Ano ba ang sasabihin mo? Sabi mo, Anak. Pakakasalan mo ako. Dahil lang sa anak. Pakakasalan mo ako. Dahil lang sa matris ko. syempre hindi. E di ayos. Di ba't hindi rin ako nagpakasal sa iyo? Dahil sa magaling mong lahi. Sabi mo, hindi dahil sa mag-anak kaya tayo nagpakasal, di ba? Hindi para sa anak kaya tayo nagpakasal. Dahil sa pag-ibig. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magsimula ulit tayo, pwede ba? Huwag na tayong mag-if. Huwag na tayong mag-anak. Pwede ba, Jian? Huwag na tayong mag-anak. Tayo lang dalawa, lalakbay sa mga ilog at bundok. Huwag na tayong mag-anak. Ano ang karapatan mo? Sushu. Ano ang karapatan mo? Ako. Nakalimutan mo na ba? Ikaw palagi ang may problema sa pagbubuntis. Ako, pwede akong magkaanak. Gusto mo bang magding tayo hanggang pagtanda? Nasayang mo na ang 13 taon kong kabataan. Ano ang karapatan mong sayangin pa ang buong buhay ko? Pasensya na. Sushu, ang problema mo, masyado kang makasarili. Naku, maraming lalaki ang nagpapanggap na din. Para itago ang kanilang infertility, sinayang ang buhay ng babae.
Jian, huwag kang umalis. Bigyan mo pa ako ng isang pang pagkakataon. Ako. Magkabalikan tayo ulit, okay? Bigyan mo pa ako ng isang pang pagkakataon. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Bitiwan mo ako. Umalis ka. Huwag mong saktan ang aking Dadaitsu. Ang ganda naman, Susho. Ang iyong white moonlight. Ang bata. Lahat ay narito na. Ang pamilya. Kumpleto na. Ako pa ang mukhang dayuhan. Jian, wala akong koneksyon sa kanila. Paano pa kita mapapaniwala? CJ. Kung ganoon, Susho. Sampalin mo si Zhengjani. Hanggang sa humupa ang galit ko. Baka sakali kapag humupa na ang galit ko, ay maniniwala na ako sa iyo. Ano ang sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Kanina mo pa sinasabing gagawin mo ang lahat para sa akin. Ngayon ay ayaw mo na? Nandito na rin ang kabit, talagang walang hiya. Pati itong bata. Ang plastic, kaya naman nasasaktan ang asawa. Bakit may singsing dito? Ang ganda, mukhang mahal. Foshu. Nakikita mo ba? Ang basura na ayaw ko. Tinatrato ng iba na parang kayamanan. Ibigay mo na lang sa nanay mo. Kasabay nito, sana ang pamilya ninyo ay maging matamis at masaya. Jian, huwag kang malis. Jian, huwag kang malis. Kuya Tsushu, hayaan mo siyang umalis. Umalis ka. Nanay, Jian. Sosyo. Sa buhay kong ito, at sa susunod na buhay, ay ayaw na kitang makita muli. Jian. Ma, hayaan mo lang akong makita siya, isang tingin lang. Umuwi ka na, hindi ka makikita niyan yan. 3 araw at 3 gabi ka nang nakatayo dito. Tingnan mo, ang lakas ng pag-ulan ng niebe, kapag nagpatuloy ka pa nito. Hindi makakayanan ng katawan mo. Ma, ito yung mga bagay na dapat ibigay ko kay Yan noong naghiwalay kami. Pakisabi na ibigay mo na lang sa kanya. Sabihin mong alagaan niya lagi ang sarili niya. ma, gusto kong kumain ng sorbets. Sige, bibili tayo ngayon, okay?